we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Magandang umaga, partner! Magandang umaga, partner! Nagulat ka, no? Sino ba itong kasama ko ngayon? Ikaw ba si partner CJ? Ikaw ba si partner Joanne? Okay. Nako, ha? Oy, mamaya mga kapuso. Ngayon, mamaya mga kapuso. Mamaya mga kapuso. May mga makakasama tayong mga costume players. Oo. Exciting yung kanilang mga costume partner, kaabang-abang. Oo nga. Tatanungin natin mamaya kung magkano na gastos nila, kung ano yung pinoportray nilang character. Oo, nako. Saan galing comics yan, mag-anime. At bakit sila nag-cosplayer, di ba? Oo, tama. Mamaya, makakausap natin sila mga kapuso. Narito na ang mga unang balita. Mga motoristang walang suot na helmet, numero 1 nasisita sa Comelec Checkpoint sa Dagupan City. May ulat si Russell Simorio. Asahan umano ang mas maigting na checkpoint operation sa Dagupan City ngayong election period. Bukod sa gun ban, numero 1 umanong nasisita ng pulisya ang mga motoristang walang suot na helmet. Mostly po yung mga walang helmet, ganun po. Pero sinasabihan po namin sila na for their own security din po. Kasi most of mga fatal cases po natin sa VTI is wala pong helmet. Isinasangguni ang mga nasisitang motorista sa Land Transportation Office o LTO para sa pagpapataw ng multa. Maximum deployment ang ipinatutupad ng pulisya. Asahan na nakakalat ang kapulisan sa mga pampublikong lugar. Saka i-ensure natin na yung ating mga personnel po ay madideploy strategically sa bawat area. Samantala, nakatanggap ng mga reklamo mula sa commuters ang LTFRB Region 1 hinggil sa money overloaded na mga public utility vehicle. Mga modernized jeepney o mano ang madalas mahuli dahil sa overloading. Isinasagawa ng LTFRB ang malawakang roadside inspection lalo na ngayong papalapit ang eleksyon at undas. Ang pinaka-penalty niyan is nakabase sa ating joint administrative order natin. Yung penalty doon, 5,000 for the first offense. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. 4 na araw bago ang eleksyon, reklamo sa vote buying ang isa sa binabantayan ng autoridad. Sa Magaldan, Pangasinan, 2 reklamo na ng vote buying ang naitala. Isa rito ang umunoy pagpaparaffle ng isang kandidato na inireklamo sa municipal election officer. Dapat daw magsampa ng formal complaint para maiproseso ang election offense. Sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting, kakaunti ang napapaulat na insidente ng vote buying ngayong BSKE 2023 kumpara sa nagdaang taon. Pero mahigit 7,000 PPCRV volunteers pa rin ang itatalaga sa mga polling precincts sa October 30 sa Pangasinan para magbantay kontra dayaan. Sa final command conference ng Comelec Ilocos Norte, tututukan daw ang off-plan kontra bigay o vote buying habang papalapit ang eleksyon sa Lunes. Kabilang narito ang paggamit ng online banking o virtual wallet sa vote buying. May ilang kandidato na umano sa barangay ang mahigpit na minomonitor ng Comelec dahil sa paggamit ng virtual wallet o sa vote buying. Hinimok ang kandidato, supporter, maging ang mga botante na bantayan ang isa't isa para sa patas na eleksyon. Kasama rin sa sinusolusyonan ng Comelec ang kulang na ballot boxes at magkapangalang kandidato bagong eleksyon sa Lunes. I can assure you, Comelec with the help of other agencies of government, tinitignan din kung paano natin hahabulin, i-monitor at eventually po prosecute yung mga
e-commerce transactions na ginagamit ng mga unscrupulous candidates and people sa vote buying. COMELEC inspection ay sinagawa sa Dagupan City kaugnay sa BSKE 2023. Makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell, good morning. Si Jay, good morning. At tatlong araw bago nga itong nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections, muling umarangkada ang Operation Baklas ng Commission on Election dito nga sa Dagupan City, at yung mga campaign poster, campaign paraphernalia ang ikinabit sa mga hindi otorisadong lugar ay kanilang pinagbabaklas. Alas 7 ng umaga na magsimula ang Operation Baklas dito sa Mayombo, Karanglaan Road. Dito yan sa Dagupan City, at wala pang 5 minuto sa kanilang operasyon ay samot-sari mga campaign poster na ng iba't ibang kandidato ang kanilang kinumpiska at nabaklas. Yung isa nga sa mga miyembro ng operation team, nakita natin na umakyat pa ng waiting shed para nga abutin at tanggalin yung ikinabit na campaign poster. Nakipag-ugnayan din ang COMELEC doon sa mga may-ari ng establishmento kung saan ikinabit yung mga campaign poster. Sabi ng mga may-ari ng establishmento, bagamat nagpaalam naman sa kanila itong mga kandidato na magkakabit ng campaign poster, hindi naman nila alam na talagang malalaki pala na campaign na paraphernalia yung kanilang ikakabit sa dingding ng kanilang mga bahay. Kaya maging yan ay pinagtatanggal ng COMELEC, lalo't sa umiiral na regulation, 2x3 feet lamang yung papayagan na campaign size o yung size ng mga poster na ikakabit. At hindi lang dito sa Dagupan City itong kanilang operasyon, lalo't kaliwat kanan ito. At sa pakikipag-ugnayan natin o sa interview natin kanina kay Attorney Michael Franks Sarmiento, nabanggit niya na halimbawa ang isang kandidato ay nanalo sa eleksyon at naiproklama, pero dahil dito sa kanilang mga nakumpiskang mga election paraphernalia na maaari nilang gamitin sa pagsasampa ng election offense, maaari siyang matanggal pa rin sa pwesto sakali mapatunayan na may paglabag nga sa umiiral na election regulation. At CJ, alam mo, meron ding paalala ang COMELEC para nga sa mangyayaring botohan sa October 30. Alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang oras ng pagboto, at meron namang tinatawag na emergency accessible polling precinct para doon sa mga person with disabilities, mga buntis at mga senior citizen. Maaari silang bumoto mula alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Narito pa ang mga ibang gabay para sa pagboto sa October 30. Alamin ang inyong polling precinct o polling center para hindi na kayo mahirapan pa, at kung maaari ay magbaon na rin ng listahan ng mga kandidatong iboboto para hindi na mahirapan. Yan muna ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio. LPA, mababang tsansang maging bagyo pero posibleng magpaulan sa Northern at Central Luzon. Tutukan sa report. Mga kapuso, isang bagong low-pressure area ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan niya ng Pag-asa 2,165 kilometers silangan ng Mindanao. Sa ngayon, mababa ang tsansang pumasok ang nasabing LPA sa PAR at mababa rin ang posibilidad nitong maging bagyo. Sa kabila niyan, magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang trough o extension ng LPA, bukod pa sa mga local thunderstorm at hanging amihan na umiiral naman sa Northern at Central Luzon. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible ang heavy rains sa ilang lugar, kaya maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Ilang araw bago ang undas, ininspeksyon ng Department of Trade and Industry ang mga tindahan ng mga bulaklak at kandila sa Dagupan City. Napag-alaman na malaki ang patong sa presyo ng mga bulaklak dahil inaangkat pa raw sa Maynila ang supply. Ang presyo, nasa 250 pesos ang presyo ng kada bundle ng Radus, Malaysian Moms at Stargazer. 150 pesos naman ang kada stem ng sunflower, habang 20 pesos ang roses. Nabisto namang walang price tag ang mga panindang kandila sa ilang sementeryo. Alinsunod sa
sa suggested retail price ng DTI, nasa 33 pesos hanggang 177 pesos ang kada balot ng kandila. Tatanggalan daw ng permit ng DTI ang mga retailer na masasangkot sa overpriced na kandila. Iba't ibang horror costumes ibinida ng mga chikiting sa Vigan City. Silipin sa report ni Gab De Luna. Mahigit 200 mga chikiting ang dumalo at nakisaya sa trick or treat sa Vigan City, Ilocos Sur. Kanya-kanyang style ng costumes ang ibinida. May nag-alamulto at bangkay. Tik-tik inspired naman ang costume ng isang ito. Tatana lang kami nagpakastuhin, sir. Naragsak? Naragsak. Uulitin minto na sumaronon to, sir. Naragsak ka na maya. May mga horror booth din ang iba't ibang departamento ng Vigan City LGU. Nagkaroon din ng Halloween celebration sa Barangay Bicol Norte sa Bayambang, Pangasinan. Iba't ibang aktibidad din ang ginawa ng mga learner kasama ng kanilang mga magulang, gaya ng paggawa ng witch hat at pumpkin basket. Puno naman ng Halloween decorations ang kainang ito sa Lawag City, Ilocos Norte. May mga pumpkin decorations, gagamba, agyo, skeleton, pati ang mga nakakatakot na pictures ay isinabit din. Ang kanilang jukebox nilagyan ng mga nakakatakot na palamuti. Taon-taon po na nag-aano kami ng dekorasyon ng ondas. Nung pandemic lang po ang hindi namin inayos ito. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga estratehiya sa marketing, research at AI, ibinahagi sa GMA Masterclass The Icons Series sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Nagbabalik Gab De Luna. Mainit na sinalubong ang ilang opisyal at personalidad ng GMA Network sa ginanap na GMA Masterclass, The Icon Series sa Divine Word College of Lawag. Nagsilbing speaker si GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle G. Maralag kung saan ibinahagi ang mga estratehiya sa marketing at research. Ikinuwento rin niya ang kanyang journey sa pag-abot ng tagumpay. Things that you envision may not necessarily happen instantaneously, but they will definitely happen. If you work hard and you absorb all of the learnings, definitely there will be failures, and that's okay. Because you have to look at failures as learning opportunities. Binigyang diin ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ang kahalagahan ng GMA Masterclass Series sa paghahatid ng mga kalaman at impormasyon sa mga estudyante. Education in its essence is not confined within the four walls of a classroom. It extends far beyond, encompassing real-world experiences, diverse perspectives, and meaningful interactions. The GMA Masterclass series serves as a bridge between traditional learning and the dynamic, ever-changing world outside. It opens a window to the industry's heartbeat, allowing you to witness firsthand the intricate workings of various fields, be it media, journalism, arts, technology, marketing, or entrepreneurship. Very appreciative of this activity kasi talagang with the trend right now, mas makakatulong talaga sa mga estudyante ngayon to also learn from the expert talaga. Hindi rin nagpahuli ang mga estudyante at kinatawan ng Ilocos Sur Polytechnic State College sa ginanap din na GMA Masterclass The Icon Series doon. To our dear students, makinig po tayong lahat. Minsan lang mangyari ito na ang buong puwersa ng GMA ay pupunta sa ating eskwelahan. We will take advantage of their presence na matuto, makibahagi at makisaya sa kanilang programa. Doon ibinahagi ni Ms. Lizelle G. Maralag ang advantages at disadvantages sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI. There are functions of AI that you need to leverage if only to start with the basic. For example, if you were to do a test run or a test material, okay, and you already have a storyboard in mind, a concept in mind, you can use AI so that it becomes more animated. However, if AI is going to be used to copy,
to impinge on originality and creativity, then that's wrong. Okay? So it really depends on how you use it. Gav De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, fun and creativity. Handog ng mga cosplayers sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, dahil Halloween ang tema natin ngayon, Fun Friday. Magkatawaan tayo kasama mga Gen Z na sina Ali at saka si Maki bilang cosplayers. Hello, Maki and Ali! Welcome to po. Mornings with GMA Regional TV. Talagang pinagandaan yung costume, ha? Kabog tayo, partner. Galing ba si Ali sa bayan ng Bulinaw? At saka si Maki naman ay galing pa sa bayan ng Bayambang. Oo, naku, ang layo, ah. Thank you for coming, ah. You're welcome po. Parang nakakapagod dyan, ano? Hindi, Bulinaw, Bayambang. oo, actually, partner, from their places, nagbiyahe sila, ganito na yung costume nila. Mas nakakapagod yun. Nakakapagod Mas talaga. nakakapagod. Okay, tanungin ko si Ali, ano yung pinoportray mong character? It's an Electro Abyss Mage po from Genshin Impact. Game po siya. Okay. And siya yung isa dun sa mga kalaban. And annoying din po siya kasi mahirap siyang talunin minsan. No. Kaya yun po yung kinosplay ko. Parang for a change po. So, ito yung kinosplay ko. Gusto kong makita kung saan yung nagsasalita eh. Hello to sa hango ito sa comics, anime? Online game po siya. Alright. Okay, online game. Naku, mahirap makipaglaban dyan, partner. Malakas yung ano yan, Oo nga eh. Malakas yung kabig. Konting kibog lang ako eh. Matutumba na ako dito eh. At si Maki naman, naku, kilalang kilala yan. Maki, sino ka ngayon? Sino ka ngayon? Ako po si Ursula from The Little Mermaid. Yes. Villain. Yes. Hindi naman halata eh, di ba? Ganon din yung voice ni Ursula? Hindi. Hindi. Worse yung voice niya. Naku, Akala ko ano. villain na villain. Akala ko ganon din yung voice. Ang galing. Pwede. Talaga yung character partner, ah. Oo nga eh. Siya si Ursula. Si Ali naman ay si... Mahaba yan eh. Ano ulit? Electro Abyss Mage. Electro Abyss Mage. Hindi tayo kasi Gen Z, partner. Gen X ako eh. So ano naman tayo, partner? Ano ba tayo? Partner, saan time school galing? Galing tayo sa Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Wow. Ako si Harry Potter! Niya magpakilala sa sarili ko. Ako si Hermione. Diba? Hindi ba halata? Sabay ganun, no? Okay, ang tanong ko kay Ali, gaano nyo katagal ginawa yung costume ninyo, yung kasuotan ninyo? Yung kasuotan mo, Ali? Ito po, I think, ginawa ko siya ng 2 months. Binili mo ba as is na ganyan or ginawa mo? Ginawa ko po. Oh. So, 2 months po. Pero hindi po siya 2 tuloy-tuloy. Opo. Magkano nagastos mo? Estimate ko po nasa 2,000. 2,000 pesos. Talaga? Kung asusumahin po, actually, mura pa po siya. Kasi pag yung ready-made, mas expensive siya. So, parang sabi ko, itry ko na lang gawin. Kasi, parang mas lalabas din yung creativity mo. Wait lang, nakikita mo ba ako? Apo, kita. Nakatakip kasi. Ilan to? Sabi mo, ilan to? Diba? Chinek naman. Nako, si Maki naman. Ang bigat ng costume niya. Kanina, ginanon ko pero hindi pala kaya ng tao. Ano, ibuhangin? Hindi po, cotton. Okay. Pero mabigat siya, partner, ha? Akala ko kanina, nung ginanon ko, nahirapan ako. Tinadyakan? Pero Maki, bakit ka nahilig? Bakit kayo nahilig sa cosplaying? Naging mahilig ako mag-cosplay kasi gawa ng nung childhood ako, lagi ako nanonood ng yung anime. Anime? Dahil sa anime, yes. Ilan taong ka na, Ali? Ay, Maki. Ay, grabe. Wait lang ba? Itanong ko, bakit si Ursula? Pwede namang si Little Mermaid. Pero okay. Mas maganda kasi si Ursulang Palaban. Palaban. Ano yung ultimate satisfaction ng isang cosplay idol, cosplay model?
Nung nanalo ako as grand champion. Wow! Dito po sa last Okay. Magkano? Direct to the point. Kailan yung next? Ay, nabanggit mo yung next upcoming shows, meron? Yes may po. mga cosplay na dadaluhan? Apo. Okay. Sa December po, abangan nila, we have our P-Popcon po here in Dagupan. Sa Dagupan. So, kagaya po ng previous event namin, so super dami po ng pwedeng gawin. And this one is a pop culture convention. So, hindi lang po siya focus on anime. Kahit yung mga western movies, Star Wars, mga ganun po, they can go there. May mga toy display, may mga artist po ng mga, pwede ka magpa-drawing ng anime, ganun po. Okay. Yun po. So, we can gather them. Lahat ng may same hobbies, invite ko po kayong pumunta doon. Kahit hindi kayo maka-anime, kahit mga movies, Harry Potter man po. Harry Mga ganyan, Potter. Lord of the Rings, Harry mga Potter. ganyan. Opo. Okay. Harry Potter. Yeah. Okay. So, punta po kayo doon at magkita-kita po tayo. We have the same hobbies po. So, yun po yung time na pwede tayong mag-communicate, mag-have fun, and syempre magkakilala ng new friends din. Kasama si Maki doon? Yes po. Okay. Kailan yan? Kailan? Sa December 1, 2, and 3 po. 1, 2, and 3 saan? Sa? Dito po sa Dagupan, sa isang mall po sa Dagupan. Okay. Yung mga gustong maging cosplayers gaya nyo na hindi pa marunong, pwedeng pumunta doon para magkaroon ng idea. Sure po. Welcome na welcome po sila. Okay, nako, very Welcome na interesting. welcome tayo, partner. Oh, sige, kailan ulit yan? December 1, 2, 3. Same costumes tayo, partner, para ma-identify na. Nako, marami pa tayong dapat na pag-usapan kasi very interesting ang cosplaying. Maraming salamat, Maki and Ali. Thank you po. Dan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Visual artist sa London nagipag-collab sa isang robot painter at reconstruction ng mukha ng 500-year-old mami sa Peru. Matagumpay na naisagawa. Tunghayan sa Globalita. Sa level up na AI technology, pinasok na rin ito ang mundo ng visual arts. Dahil sa London, isang collaboration ang ginawa ng artist at AI researcher na si Sogwen Chung sa isang robot painter. Galing sa MIT Media Lab ang Chinese-Canadian na si Chung at isa sa mga pioneer ngayon sa artistic capabilities ng artificial intelligence. Ang robot painter na si Doug o Drawing Operations Unit Generation kayang gayahin ang galaw ng isang tao sa pagguhit. Sa ngayon, ang mga AI collaboration artworks nabebenta ng tens of thousands of pounds. Sinong mag-aakalang pwede ito? Mukha ng isang taong nabuhay 500 years ago, pwede palang ma-reconstruct sa panahon ngayon. Naging posible ito sa tulong ng 3-dimensional technology at heavy research arsenal ng mga scientists mula sa Catholic University of Santa Maria at University of Warsaw in Poland. Ang mami na si Juanita, pinaniniwala ang naging human sacrifice ng mga Inca para pigilan ang mga natural disaster gaya ng pagputok ng bulkan. Bunga ang detailed facial reconstruction ni Juanita ng 20 years of research. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Karding, may kahati nga ba sa puso ni Monique sa maging sino ka man? Tunghayan sa report. Sa tumitinding eksena sa maging sino ka man, mayroon na nga bang karibal sa puso ni Monique na ginagampanan ni Barbie Fortesa, si Karding na karakter ni David Licauco, matapos ibuwis ni Gilbert na karakter naman ni Juancho Trevino ang kanyang buhay para iligtas siya sa kamay ni Boss Frank. Kaya dalawang laban ang hinaharap ngayon ni Karding, ang patuloy na pagtugis ni Boss Frank at ang puso ni Monique na nanganganib na rin bang maagaw ng iba? Sundan sa maging sino ka man, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Tinangkilik ng mga netizen ang paandar ng mga kapuso stars sa katatapos na Sparkle Spell 2023. Ito ang Halloween Ball ng mga aktor at aktres ng makabagong henerasyon. Dito, creativity and emote to the highest level sila, gaya ni Miguel Tan Felix at Jillian Ward na amazing looks of the night. Gayang-gaya ni Miguel ang Mad Hatter characters sa Alice in Wonderland. Habang si Sanya Lopez ang enchantingly fresh star sa kanyang Medusa-inspired look.
At papakabog ba ang Night King Lady version ni Kailin Alcantara na siyang most wow outfit of the night. Kaya naman umabot sa 100 million views ang event. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. All of us have ways in which we mask and cover our pain by Ian Lavance. Mga kapuso, 59 days na lang, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si John Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Happy weekend mga kapuso!